Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 1, 2025. 158 days pa po bago muling ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte kung hindi magtatagumpay ang motion for reconsideration na inihain po ng House of Representatives na ngayon po ay nakabinbin diyan po sa Korte Suprema. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan. Ang ating pag-uusapan po ay tungkol kay General Nicolas Torre na tinanggal noong August 26, 2025 sa isang unceremonious turnover ceremony na pinangunahan ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Kahapon, meron pong breaking news by the way. Ang Department of Public Works and Highways na si Secretary Manuel Bunoan ay nagbitiw sa kanyang pwesto at tinanggap na po ito ng ating Pangulo. Kaya kahapon din po inanunsyo ang bagong secretary para po sa DPWH. Wala pong iba kung hindi si Secretary Vince Dizon, no? Siya po ay lumipat lamang ng ahensya mula po sa DOTR. Ang naging kapalit naman ni Secretary Dizon sa DOTR ay ang kasalukuyang acting secretary ni si Attorney Giovanni Lopez. Basahin po muna natin ang balita mula po kahapon sa Presidential Communications Office. President Ferdinand R. Marcos Jr. has accepted the resignation of Public Works and Highways Secretary Manuel M. Bunoan effective today, September 1, 2025 at baka makalimutan ko, kasalukuyan din pong nagaganap ang Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay po, nabilaukan ako, kaugnay po ng investigasyon ng mga senador na pinangungunahan ng chairman po nito na si Marcoleta tungkol po sa flood control anomalies. In his resignation letter, Secretary Bunoan expressed support for the President's call for accountability, transparency, and reform within the DPWH. Salamat naman at nakinig na po itong si Secretary Bunoan sapagkat marami po talaga ang nananawagan at isa na po tayo doon na sana kahit wala po siyang kasalanan for the sake of delicadeza and transparency at accountability, bitawan niya na po yung kanyang pinamunuang ahensya sa loob po ng 3 taon na pinuno po ng flood control anomalies. At yan nga po ay pinakinggan na niya at tinanggap na rin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung tutuusin, dapat siya pa nga ang naunang tinanggal kaysa po kay General Nicolas Torre. Yan po ang damdamin ng napakarami pong mga Pilipino sa kasalukuyan bilang pagsuporta kay General Torre. To lead the DPWH through this critical transition, the President has appointed Transportation Secretary Vince Dizon as the new Secretary of DPWH. Secretary Dizon has been tasked to conduct a full organizational sweep of the department and ensure that public funds are used solely for infrastructure that truly protects and benefits the Filipino people. Alam po ninyo, ang pagkakatalaga po dito kay Secretary Dizon sa DPWH ay isang bitter and sweet moments. Bakit po? Kasi talagang napakagaling po ng kanyang pamumuno sa DOTR at mukhang medyo masakit din po ito para po sa pamunuan ng DOTR na mawala ang isang magaling na leader. Ganun pa man, napaka-sweet naman po nito sa ating pandinig sapagkat kung siya po ay mamumuno sa DPWH, naniniwala po ang marami ngayon, isa po ako dyan, na somehow baka magawan niya po ng solusyon. Ito pong bumabalot talaga na napakalaking kontrobersiya diyan po sa DPWH. Ito po yung naging panunumpa ngayong araw po na ito ng ating Secretary for Public Works and Highways na si Vince Dizon sa Malacanang kanina. Ito po ay pinangunahan siyempre ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagpapanumpa dito po kay dating Secretary at ngayon ay Secretary na ng DPWH na si Vince Dizon. Ay do not know kung tama ba na i-congratulate ko siya, no? Pero marami po ang nagko-congratulate sa kanya. Pero ako po siguro nararapat na lamang magsasabi na sana maganap nyo po ng mas higit pa ang inyong kagalingan dito po sa nang may kagalingan ito pong pagiging kalihim ninyo ng DPWH sa kasalukuyan. Saka ko na siya i-congratulate kapag ang malaking problema sa DPWH ay kanya pong malutas. Ngayon, dako po tayo
dito po sa esensya ng ating pong pinag-uusapang topic. Ito po ba ang posisyon na dapat hawakan ni General Nicolas Torre? Ano po bang posisyon ito? Kasi ang ating pong Pangulo ay nag-utos na magtatag ng isang independent commission na mag-iimbestiga sa mga flood control anomalies po na ito. At wala pa naman pong inihahayag kung sino po ang mamumuno dito. Kaya marami po ang ugong na ito daw po ay pamumunuan. I am not saying na ito po ay talagang mapupunta na kay General Torre, pero marami ang ugong na ito daw po ay pamumunuan ni General Torre. At marami rin pong nagsasuggest na ito pong si General Torre ang italaga bilang pinuno po ng komisyon po na ito. Pero, syempre, hindi rin mawawala sa isipan po ng napakaraming mga sumusuporta kay General Torre ngayon, at isa po tayo dyan, ang alalahanin na kapag tinanggap po ito ni General Torre, ang ibig pong sabihin niyan ay bibitawan niya na po ang kanyang pagiging 4-star general. Siya po ay magre-retired na from the service at mawawala na po siya syempre samaw ng isang pumoprotekta sa kanya. Bakit po natin sinasabing pumoprotekta sa kanya sa kasalukuyan? Hindi naman po kasi maikakaila sa publiko ngayon na siya po ay isa na sa itinuturing na imbestigahan ng National Police Commission kaugnay po ng missing Sabongeros. Nagulat po tayong lahat sapagkat ito pong si General Torre, ang sinasabi ni Julie Patidongan, ang whistleblower po sa missing Sabongero, na kailanman ay hindi daw po kayang bayaran ni Atong Ang ng pera. Tapos nung tinanong si Attorney Ralph Calinisan, ang National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer ng Reporter, ganito po yung kanyang naging sagot. Wala raw po silang ituturing na sacred cow. Kasi direktang tanong, kasama po ba sa iniimbestigahan ito pong si General Torre? Binanggit din po si General Fajardo. At instead na maging categorical ang sagot ni Calinisan, dahil alam naman natin na talagang walang kasalanan itong si General Torre, ang sinabi niya ay no sacred cow daw po dito sa gagawin nilang pag-iimbestiga at para daw po sa taong bayan. Nakakatawa, di ba mga tol? Alam niyo, nakakapaghinala talaga ang galawan ngayon nito pong NAPOLCOM at syempre ng Department of Interior and Local Government. Hindi naman po kasi mawawala ang issue na kaya po tinanggal itong si General Torre bilang Chief PNP ay dahil po sa ayaw sa kanya ng DILG at ng NAPOLCOM. Ito po ay hindi nila mapapabulaanan kahit anong sabihin nilang kadahilanan na hindi siya tinanggal tungkol po sa bagay na yan. Pero malinaw po na sinuway ni General Torre ang kautusan ng NAPOLCOM sa isang flag raising ceremony. Yun na nga po yung huli niyang flag raising ceremony. Sinuway ni General Torre ang kautusan ng NAPOLCOM na ibalik nitong si General Nartates bilang ikalawang pinuno ng Philippine National Police. Kasi ang kanyang ipinakilala sa flag raising ceremony na yon bilang Deputy for Administration ay ang classmate din po nitong si General Nartates na si General Banak. At dahil po doon, mukhang naging mabilis ang proseso ng unceremonious na pagtatanggal po sa kanya. Pero hindi rin po mawawala dyan ang issue ng 8 billion pesos procurement plan para po sa 80,000 pieces of rifles na nagkakahalaga po ng 100,000 pesos na hindi po pinirmahan ni General Torre. Ayon po sa mga chismis, ngunit ito po ay pinabulaanan ng Department of Interior and Local Government. Yan daw po ang kadahilanan kung bakit natanggal itong si General Torre. Ngunit ganun pa man, kahit anuman ang kadahilanan, isa lamang po ang malinaw para po sa atin dito. Si General Torre ay nagtrabaho ng maayos bilang Chief PNP kaya ganito po minamahal siya ng napakaraming Pilipino. In fact, sa bawat pagtalakay ko sa issue na ito, laging ang daming nanonood sa totoo lang. At dito natin makikita na talagang overwhelming ang suporta ng tao para kay General Torre. Ngayon, kung sinasabi nila na si General Torre daw po ay sumuway sa batas, si Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla mismo ang nagsabi na walang paglabag sa batas na ginawa itong si General Torre. At kung sinasabi nilang nagtitiwala pa rin si Pangulong Bongbong Marcos kay General Torre, bakit tinanggal? Yun ang mga nakakapagtaka. Walang nilabag sa batas, bakit tinanggal kung nagtitiwala pa rin si Pangulong Bongbong Marcos kay General Torre? Ibig sabihin, maliwanag po itong politika. Maliwanag na meron pong mga malalaking tao
ang nasa likod po nito na maaaring bumulong kay Pangulong Bongbong Marcos at panigan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po ayon din naman sa kadahilanan hindi nga po nasunod ang resolusyon ng NAPOLCOM. Napakagulo. Lalo lamang naging magulo sa isipan ng tao ang totoong kadahilanan sa pagkakatanggal kay General Torre. Ganun pa man, tapos na po yan, wala na tayong magagawa. Ang sa atin lamang, sana kung ibinibida ng mga kapwa po natin sumusuporta sa ating Pangulo ang posisyon na inaalok kay General Torre, sana ginawa po ito bago pa man na parang pinahiyang tanggalin si General Torre. Kasi kung ang ginawa po ng ating administrasyon sa totoo lamang ay inoferan muna publicly si General Torre sa isang posisyon. Kung ito'y kanyang tanggihan, kasalanan na ni General Torre yun. Pero makikita po natin doon na talagang hindi siya parang sineset aside na lamang. Ang nangyari kasi, tinanggal muna unceremonious itong si General Torre bago afterthoughts na lamang nung nagkaroon po ng backlash from public. Ito pong pagkakatanggal sa kanya, saka sinasabi pong may mga i-offer daw po na posisyon kay General Torre. Pero marahil kung walang backlash na nangyari dito, magkakakalimutan na po ito at baka hindi na maoperan itong si General Torre. Sa aking opinion lamang yan. Ngayon, ito pong Independent Commission to Investigate Flood Control Anomalies, nabalita po ito kahapon, August 31, 2025, at mukhang nagko-coincide ito doon po sa sinasabi ni General Torre sa kanyang pagbibigay ng pahayag sa publiko na wag po siyang kaawaan. Kung titingnan po natin ang mga sinabi niya rito, kung medyo lalaliman natin ang ating espekulasyon, mukhang tutugma dito po sa itinatag ng palasyo. But again, sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako sigurado rito sapagkat ito po'y espekulasyon lamang natin. Nasa ating Malacanang pa rin kung ano ba talaga ang posisyon na iaalok dito kay General Torre. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawa. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon at ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayan. Kaya dito sa sitwasyon na ito mga tol, binanggit niya partikular maawa po sa mga biktima ng pagbaha. Kaya tingin ko isang senyales yan, I hope na may kaugnayan nga po sa flood control anomalies investigation ang kanyang magiging posisyon sa hinaharap na inaalok po ng palasyo. Kasi ayaw pong sabihin ng palasyo Lagi nilang sinasabi through Undersecretary Claire Castro na merong inalok dito po kay General Torre na posisyon at na kay General Torre kung ito po ba'y kanyang tatanggapin o hindi. Pero maliwanag naman po ang naging sagot ni General Torre na wala po, no? Wala pa pong napag-uusapan. Kaya nung sinabi niya po yon, walang inaalok dito po kay General Torre. Pero ganun pa man, ibigay natin ang benefit of the doubt sa Malacanang, baka meron naman po talaga. Ang sa atin lamang, sana kahit wala pang pagsang-ayon ni General Nicolas Torre para mapacify, no? Ito po ay suggestion, hindi po kritisismo. Alam po ninyo, kung nakikinig po ang mga taga Malacanang, hindi naman po tayo mahalaga bilang isang vlogger. In fact, hindi nga tayo nakakasama sa mga programa ng ating Pangulo dahil mas pinili ko po iyon kahit nung unay may mga imbitasyon sa atin dyan. Ayoko po talagang magsasama dahil ayokong masabihan ng kung ano o ganito o ganyan. Gusto ko po independent lamang tayo sa pagbablog. Ngayon, suggestion lamang po ito sa ating mga nakaupo sa gobyerno, partikular sa Malacanang. Alam po ninyo, mas masasatisfy ang mga sumusuporta kay General Torre kung ngayon pa lamang, kahit hindi pa po
tinatanggap ni General Torre ang posisyon na sinasabi niyong inaalok, ay publicly sabihin niyo na po ito. 'Di ba? Kung anong posisyon, sabihin niyo na po sa harapan ng publiko para kung tumanggi, at least si General Torre na ang maaaring sisihin ng taong bayan, hindi na po ang Malacanang. Kasi ngayon nagtatago po ang nagsasabi o nag-iispekula ng mga posisyon na ito sa mga ganyang kataga eh. Pero kung titiyakin nila, ganitong posisyon yung inaalok natin kay General Torre at na kay General Torre na lamang kung ito po'y kanyang tatanggapin, di titigil po ang issue. Di ba makakatulong yon kahit paano sa optics ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Bakit ayaw po nilang gawin yon? Ngayon, puntahan po natin ito pong balita. Accountability matters. Marcos orders Independent Commission to probe flood control anomalies ayon po sa politico.com.ph August 31, 2025. President Ferdinand Marcos Jr. has created an independent body that will investigate alleged anomalies and irregularities in thousands of flood control projects amid the country's worsening flood woes. Grabe po talaga kasi ngayon mga tol. Sa totoo lang, no? Tanggapin po natin na sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, grabe ang korupsyon pagdating po sa flood control projects. Hindi po natin maitatanggihan kahit gaano po natin kamahal si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po natin maitatanggi na sa kanyang pamumuno from 2022 July hanggang sa kasalukuyan, 1 trilyong piso ang ininvest po ng ating gobyerno para po sa flood control projects. But unfortunately, without the knowledge ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito ay kinurap ng mga politiko na inihalal ng taong bayan, kasabwat ang mga kawani ng DPWH at mga contractors sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga substandard projects at ghost flood control projects. Talagang nakakalungkot po iyon. At nito pong nakalipas na mga araw, nung nakaraang araw at kahapon, nilubog na naman ng baha ang ilang pong mga kalsada sa Kalakhang, Maynila. At talagang ang dami pong perwisyong tao at ari-arian. Mga sasakyan na nalubog sa baha, mga bagong-bago pa. Apektadong pamumuhay ng ating mga kababayang Pilipino at sa kasalukuyan dahil nga po sa pag-ulan at sa pag-anticipate na maaaring mabaha ang mga kalsada, muli na naman pong sinuspinde ang pasok sa ating mga paaralan sa iba't ibang panig po ng Kalakhang, Luzon. Malungkot po yan sapagkat imbis na natututo ang ating mga anak sa paaralan, pero tuwang-tuwa sila na walang pasok. Natatawa ako kanina, papunta na ng paaralan ng aking anak at yung kanyang pinsan nung dineklara ng DILG, bagamat huli, anak ng teteng, pahuli-huli ang deklarasyon, nakabihis na ang mga bata, nakapagising na, yung iba nga, mga malalayo sa paaralan, on the way na, saka lamang idedeklara. Ganun po yung nangyari kaninang umaga. Ganun pa man, ang mahalaga, ang problema po na ito ay dapat harapin at ganyan po ang ginagawa ng ating Pangulo. Sa kabila po ng malawak na korupsyon sa flood control projects po na ito, hinaharap po iyan ng kanyang gobyerno na may tapang. And I just hope na ito po ay hindi lamang sa salita kung hindi sa gawa. We are hoping na sa mga susunod na buwan at taon bago matapos ang panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito ay meron po talagang makulong. Sapagkat wala sa nakalipas po na panahon, partikular yung anti-corruption campaign nitong si Pinoy. Ang nakulong po doon, mga kalaban lamang nila sa politika. Tapos hindi rin naman po na-convict. Ang tinutukoy po natin, si Secretary Enrile na noon ay senador, si dating Senador Bong Revilla at ngayon ay Senador Jinggoy Estrada. Bagamat yung isang kaso ni Jinggoy Estrada ay convicted talaga siya pero inapela niya pa sa Korte Suprema. Wala pa pong nakukulong na mga politiko talaga na ngayon ay nasa bilibid na. Kaya sana bilang pagtutok dito ng ating Pangulo, meron po talagang makulong. Kaso lang mukhang malabo pong mangyari yan Bakit mga tol? Time frame. Prangkahin ko na kayo, time frame. Kukulangin ng time frame si Pangulong Bongbong Marcos. No? Bakit? Ang pagsasampa po ng kaso, aabutin ng buwan o taon. Ang paglilitis po dito, aabutin ng taon. Tapos na si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan, hindi pa natatapos yung mga isinampang kaso. Dito po, yung mga isasampang kaso dito po sa mga matutukoy na lumabag sa batas, no? Pero ang mahalaga,
kahit walang makulong sa kanyang pamumuno, dapat merong makasuhan. Yun po ang babantayan natin dito kung sino-sino ang makakasuhan. Dapat hindi lamang mga kontraktor or DPWH ang makasuhan, ang kawani ng DPWH ang makasuhan dito. Dapat meron pong mga kongresista, mga senador na makasuhan po dito at hopefully makulong. The Independent Commission will conduct a parallel probe of flood mitigation projects alongside those being spearheaded by the two chambers of Congress. At dito, nagre-react si Rodante Marcoleta, inaaway niya pang sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Lacson. Tinira niya sa kanyang programa sa ganang mamamayan. No? At nag-react din naman sina Senator Lacson at Kiko Pangilinan. Kasi ang sa kanila, para po sa taong bayan, hindi naman po nila inaapakan yung ginagawang investigasyon nitong si Marcoleta diyan po sa Senado. No? At sa katunayan, yan pong nangyayaring hearing na yan ay tinatalakay na ngayon dito yung mga posibilidad ng accountability. No? Kaya on that regard, lilipat po tayo sa pakikinig at panonood sa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, and we are hoping na sa pamamagitan po nito mga tol, talagang kahit paano mahalungkat yung mga dapat mahalungkat. Pero ang katotohanan po dito, ito pong mapapanood po natin na hearing na ito ay in aid of legislation lang naman po ito. Kahit ano pong makuha nila dyan na mga ebidensya, ipo-forward pa rin po nila yan sa I think the project ombudsman, possible At ang ombudsman pa rin po ang magsasampa po ng kaso tungkol po dito. Kaya sana ito pong independent commission na pinaplano ng ating ehekutibo ay talagang maging epektibo, no? Habang nag-iimbestiga sila, yung independent commission na maaaring pamunuan ni General Torres, sana talaga siya ang matalaga doon, ay nagsasampa na ng kaso. Ngayon, panoorin po muna natin ito pong nangyayaring hearing diyan po sa Senado. pan, I think this is 10 times over. Halimbawa, nakalagay dito sa blacklisting, corrupt, fraudulent, collusive, and coercive practices. Katulad ng ghost, drawing up or using forged documents. Ghost projects. Hindi po pwedeng mag-apply yung Section 101, but there is a perpetual disqualification of this. You have to look into this. Yun siguro ang gusto mong puntuhan Yes, ng Senator, di ba? Yes, sir. Mr. Chairman, thank you, And sir. then I think we have to put a limit muna, sir. Kasi medyo gusto nang magtanong Sige. yung iba. Sige, Makakabalik ka naman, boss. I'll try to wind up for a while. Yes. Marami pa po akong tanong eh. My point here is that I want to amend the law creating the PICAB. Kailangan lagyan ng mas matinding power, mas maraming koordinasyon at coordinate sa DPWH, hindi lang sa DTI. So my line of questioning is towards that. Kung ano mga naging performance nyo, ang ginagawa ninyo, paano yung dinidisqualify, paano yung license ninyo. I heard you have 45,000 accredited contractors nationwide. Mambigat eh. Tapos, ang sabi ninyo, maliit na kumpanya kayo. Maliit na agency lang kayo. Tatatlo yung board member nyo. Yung dalawang board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Takay? By the way, kanina sa pagsisimula po ng hearing na yan, may mga hindi po dumalo na sinupwena po ng Senado. At nag-move po for the issuance of warrant of arrest itong si Senador Erwin Tulfo. Pero mukhang hindi yata alam ni Tulfo ang rules. Kasi bago ma-issuean ng warrant of arrest, dapat ma-cited in contempt muna. At kapag ka na-cited in contempt, kinakailangan pang mag-show cause order ang Senado before the issuance of warrant of arrest. Ganun pa man, yun yung naging motion kanina at sinecond nitong si Jinggoy Estrada. Kaya sabi na lang ni Marcoleta, ipagpapalagay na muna nilang magkakaroon ng pag-cite in contempt bago po i-issue ang warrant of arrest. Okay? Tuloy po tayo dito sa pakikinig. 6. Pwede po kayo mag-imbestiga at gumawa po ng action, suspension, revocation of license kung meron po mga report. Tama po? Yes, Your Honor. Alright. So, nasa inyong kamay kung pwede nyong i-revoke.
Hindi po ba kayo nag-iimbestiga na maaring yung ilang mga tao ninyo ay naareglo at nababayaran kaya bigay na lang na lisensya? Take the case po dito sa Diskaya. 3 na po ang kumpanya, isa lang may-ari. Pag na blacklisted, apply. So ibig sabihin po ba kung may kumpanya ako, mabablacklist, gagamit lang ako ng ibang pangalan, mag-a-apply ako, pwede na naman. And then I can apply again, same project or same agency, kahit na na-blacklist ako ng DPWH. Ganun po ba? You tell me. No, Your Honor. PCAB is also a quasi-judicial body, and we do a lot of investigations, and we also resolve a lot of cases. Investigation siguro sa mga maliliit. Pero kung mga malalaki na kagaya nito, wala ho kami naririnig. Bakit 15 po sila na nagkunsabahan, binulsa yung pera ng bayan, 1.3 trillion, wala tayong narinig. Ngayon, nandito kayo, nagpapaliwanag, sasabihin nyo, meron kayong quasi-judicial. Nasaan yung quasi-judicial? Bakit yung pinayagan nangyari? 2022 hanggang 2025, 3 years, engineer. Wala kayong ginawa, hindi nyo kinansela yan. Isang kumpanya, tatlo pa. Yung isang may-ari, wala kayong ginawa. Ngayon, pinapakita yung sa amin dito na meron kayong ganito, meron kayong nasaan yun sinasabi mo? 3 years. I understand very well your concerns, Your Honor, and I appreciate that very much. However, PCAB does not play any part in the implementation of the project. I'm not saying part of the implementation. Yung pag-apply lang at engineer ng license. Kasi pag na-blacklist yung, gano'n naman ho, hindi nyo ba alam na gano'n ang kalakaran ngayon? Or you don't have any idea na pag na-blacklist itong kumpanya na ito, gagamit ng ibang kumpanya o magbubukas ng ibang kumpanya. Alam nyo ho ba yun? Hindi. You know that, right? We hear that every now and then, Your You Honor. hear that, but you don't investigate. Na pag na-blacklist ng DPWH o ng kung anong ehensya, papalit ng pangalan or tatayo ng pangalan para makapasok ulit. Actually, Your Honor, when a company is blacklisted by any government agency, then we actually suspend their licenses. Well, hindi ko maintindihan na engineer, wala naman po na suspend sa 15 na yan eh, di po ba? Wala ho kayo, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan kayo, hindi nyo alam trabaho o natapalan lahat ng mga mata ninyo ng salapi. Kaya ho ganon. Balikan kita mamaya, Mr. Chair. I'd like to go to direct this question to Ms. Zara Diskaya. So ma'am, nung mablacklist po isang kumpanya nyo, ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali kaya dumami ang kumpanya nyo? Or kaya kayo nag-apply ng mga lisensya dito sa PCAB ay para may maparentahan po kayo na mga lisensya po ninyo? Kasi napakadami po, Ms. Diskaya, yung inyong proyekto kung saan-saan na, daig nyo pa yung gobyerno. Imposible naman ho, yung equipment nyo rito, may equipment kayo dito, napakadami yung equipment. Tama po yung sinasabi ni Senator Tito Soto, na sa isang lugar, napakadami yung equipment, sa iba't ibang lugar. So, ano ang purpose na napakaraming kumpanya? What is that? Sir po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So I am directly lang with Alpha and Omega. Vested. Interjection, Mr. Chair, with the permission of Senator Erwin. Go ahead. Go ahead. Salamat, Mr. Chair at Senator Erwin. Actually, when my time comes to question, ma'am, Ms. Diskaya, hindi lang po 3 kumpanya tulad ng sinabi ni Senator Erwin. 9 na kumpanya ang ipapakonfirm ko sa inyo na actually, kayo pa rin po ang may-ari. Salamat po, Senator Erwin, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Can I go to the Commission on Audit now, Mr. Chair, if they're here? Before that, I think you need to also pursue that initial question you had with PCAB. Kasi we heard that PCAB, upon the direction of the President of the Philippines in connection with the identified 15 contractors in anomalous flood control projects, it triggered an investigation from your office. And I believe somebody told me that you communicated directly with the DPWH to be able to pursue investigation insofar as the 15 contractors are concerned. Did you not coordinate to the DPWH? And if you did, what was the coordination and what was the response made by the DPWH? Mag-like po sana tayo mga tol at malaki po ang tulong ng like sa ating programa. Salamat po. Our Executive Director, Attorney Matienzo, formally wrote to DPWH Secretary Bonoan requesting information
on all infrastructure projects awarded to the 15 contractors that have been identified as having the most flood control projects nationwide. So we sought in our letter a list of all the projects awarded to these contractors, the status of project implementation, the findings from their... You were referring to the 15 contractors subject matter of this Yes, inquiry. Your Honor. What was the reply by the DPWH, if any? To this day, Your Honor, we haven't received any reply. However, we issued summons to the contractors, and we have been doing our own hearings, and we ask them or require them to file a verified answer within 10 days from the receipt. Wait, you wrote the DPWH on August 18, Yes, and you Your did Honor. not receive any reply. You're No. seated beside the secretary of the DPWH. Did you ever ask him why no reply was ever given to your letter?